Sa simula ng kabanata, makikita sina Dragon Lord at Sword Lord na nag-uusap sa gilid ng bangin sa eksaminasyon noon. Itinala ni Dragon Lord ang lahat ng pag-uusap nilang dalawa sa isang notebook na ibinigay niya kay Enon. Hawak ang notebook, ang mukha ni Dragon Lord ay nagbago at naging seryoso, na tila may sarili siyang iniisip. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sinabi ni Dragon Lord, talagang kahanga-hanga ka. Miyembro ko na siya, pero gusto mo pa rin siyang ibahagi ko bilang isang mutual na disipulo. Natawa si Sword Lord nang marinig ito. Huwag kang maging makitid ang isip. Ang panghuling layunin nito ay para sa kapakanan ni Theo, hindi ba? Hindi mo tatanggihan ang alok ko, tama ba? Sigurado ako na alam mo na naakit na ni Theo ang mga inaasahan ng iba. Ang batang iyon ay handang makipagkumpetensya sa sinuman para maging kandidato para sa posisyon ng susunod na pinuno ng angkan. Tingnan mo ang talento niya. Ang bilis ng paglago niya ay hindi pa nangyayari dati. Ibig sabihin din nito na malapit na niyang makaharap ang isang pader, isang hadlang na kinakaharap ng sinumang gustong sumulong ng higit pa kaysa sa ordinaryong tao. Hawak ang notebook, sinabi ni Sword Lord ng may kumpiyansa. Tutulungan ito ni Theo na malampasan ang pader na iyon, kaya ang kooperasyon na ito ay siguradong magiging makabuluhan. Biglang nagsalita si Dragon Lord na tila gustong pigilan siya. Pero ano ang mangyayari kung maging pinuno ng angkan ng Ragna si Theo? Hindi ba siya magiging kaaway ng angkan ng Chovan? Sino ang mananagot dito? Nang marinig iyon, nagulat ang mukha ni Sword Lord. Tila hindi pa naiisip ng ginang ang senaryong iyon. Nangyari na ito noon ng maraming beses. Karamihan sa mga taong mabilis lumago ay may hindi magandang kinahihinatnan. Tama. Kung maulit ang kasaysayan kay Theo Ragna, lahat ng gusto nating ituro sa kanya ay magiging isang patalim na magdadala ng pagkasira sa angkan ng Ragna. Ngumiting bahagya si Sword Lord. Nagulat mo ako, Dragon Lord. Akala ko puro magagandang bagay lang ang iniisip mo para sa kanya. Pero pagkatapos kong marinig ang takot sa iyong isip, masigurado ako ngayon kaysa dati. Nagsalita siya ng may paniniwala, Julius, ikaw ang talagang pinakaangkop para ingatan ito. Obserbahan mo siyang mabuti. Kapag naramdaman mo na ang tamang panahon at sigurado ka sa iyong desisyon, ibigay mo sa kanya ito. Kailangan mong tiyakin na hindi siya maililigaw ng kasakiman. Kailangan niyang lumaki para maging isang tunay na Ragna na kayang pasanin ang responsibilidad ng angkan na ito. Inaalala ang mga salitang iyon, nag-alala si Dragon Lord tungkol sa pagbibigay ng libro kay Enon. Sa kabilang banda, pagkatapos matanggap ang mahalagang libro, masaya ang mukha ni Enon. Nilalang ng dalawang pinakamalalakas sa siyam na dragon ang librong ito. Nanaginip ba ako? Magiging disipulo na ako ni na Dragon Lord at Sword Lord. Sinabi niya, talaga bang karapat-dapat ako dito? Ayos lang, hindi mo kailangang maging masyadong mapagpakumbaba. Sinasabi ko lang sa iyo ito dahil sa tingin ko ay karapat-dapat ka dito. Yun lang. Yumuko si Emen at mumiti ng bahagya. Sa pag-isip nito, nakakabilis ako ng dahil sa tulong nila at wala pa akong nagagawa para makabawi. Kahit na hindi pa ako nakakagawa ng kahit anong bagay para makabawi sa kanila, patuloy pa rin nila akong tinutulungan ng walang kondisyon. Yumuko si Eman. Mula noong insidente sa Randon, tinulungan mo na ako ng maraming beses. Ipinapangako ko sa aking karangalan na babayaran ko ang iyong kabaitan balang araw. Samantala, hindi alam kung ano ang pinag-uusapan ni na Dragon Lord at Evely, pero tila pagod ang mukha niya. Inapak ni Dragon Lord ang kanyang paa sa lupa, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng mabigat na nakakapanlupaypay na aura. Haha, may isang paraan para makabawi ang batang yon ngayon. Habang nagsasalita siya, lumapit siya sa kanya. Halika rito at maglaban tayo. Matagal na rin mula noong nagkaroon ako ng ganito kasayang laruan. Ay hindi, isang mahusay na disipulo. Hindi ko kayang tawagin ang sarili ko na isang commander kung umupo lang ako dito, hindi ba? Hahaha, ang tunay na aralin ay nagsisimula pa lang. Nagulat si Enon. Talaga bang kailangan kong lumaban sa kanya? Sumugod siya ng may buong lakas at umalingaw ang tunog ng banggaan sa buong lugar. Magaling, mas mabilis pa. Sa likuran, umalis si Evelyn ng tahimik. Mabilis niyang nilock ang pinto. Mukhang binayaran na ng commander si Evely. Tulungan mo ako, Evely. Pasensya na po, young master. Ito ang utos ng commander kaya hindi ako makakatutol.
At sa gayon, nakulong si Emil sa loob ng arena buong gabi kasama ang commander. Naglaban silang dalawa hanggang sa hindi na makatayo si Enan. Nang sumunod na umaga, dumating si Evelyn at binuksan ang may tanikala na pinto. Dahan-dahan siyang pumasok, nagkasala ang mukha niya. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn dahil sa gulat na tila hindi niya inaasahan ito. Sa harap ni Evelyn, makikita si Enan na napakalungkot. Matapos makipaglaban kay Dragon Lord, nakaupo siya roon na parang nawala ng buhay. Young Master Deo, ayos ka lang ba? Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya nang may nakakaaliw na boses. Sa tingin ko, sumobra ang commander sa pagkakataong ito. Sumobra lang. Mas importante, tulad ng sinabi mo noon, ikinulong ko ang pinuno sa nakaraang insidente sa bilangguan sa ilalim ng lupa. Sa wakas, may isang balita na nagpangiti sa kanya. Pero sigurado bang ayos lang na ikulong lang siya? Hindi naman siya ang tipo ng tao na ipagkakanulo ang kanyang Panginoon, kahit na ano ang gamitin nating paraan, pero hindi rin maganda na pabayaan lang siyang payapa. Ayos lang, lahat ay nasa plano ko na. Lumapit si Emin kay Evelyn at bumulong ng isang bagay na tila alam niya kung paano gagamitin ang bihag na ito. Kahit na hindi alam kung ano yon, nagulat din ang mukha ni Evelyn nang marinig ito. Paglipat ng eksena sa palasyo ng pulang bulaklak, dahan-dahang pumapasok si Eman sa lugar ng pagsasanay. Maligayang pagdating. Nagpakumbaba si Theo. Isang karangalan para sa akin na makita ka, ginang ng palasyo ng pulang bulaklak. Dahan-dahang bumaba si Sword Lord, napakagarbo. Matagal na kitang hinihintay. Natanggap mo na ba ang regalong inihanda namin ni Dragon Lord para sa'yo? Magalang na sumagot si Emen nang may mahinang boses, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po sa akin ang libro. Nang marinig ang sagot na gusto niya, gumamit ang ginang ng panloob na lakas para kunin ang isang tabak na nakalagay sa lugar ng pagsasanay. Agad siyang tumalon diretsyo sa lugar kung saan nakaluhod si Emen. Ang buong espasyo ay napuno ng mga bulaklak na kumakalat, na parang nasa bundok hua. Ang mga paa ni Sword Lord ay dahan-dahang lumapag ng may kaelegantehan, at isang malalim at banayad na boses ang nagsalita, masaya akong marinig yan. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan siyang lumapit kay Enan. Gusto kong ipagpatuloy ang pagtuturo sa iyo tungkol sa mga pamamaraan ng espada na madaling makaligtaan ng iba. Iyon ang pinagmula ng espada, ang ugat ng lahat ng paglago sa hinaharap. Magsisimula tayo dito at tatapusin ito sa... Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa kung paano mamukadkad ang bulaklak sa pamamagitan ng espada. Itinutok ng ginang ng palasyo ng pulang bulaklak ang tabak sa direksyon ni Emen. Ngayon, tatanungin kita muli. Deragna, gusto mo ba talagang maging disipulo ko, ni Sword Lord? Bago ko sagutin ang iyong tanong, maaari ba akong magtanong? Ang tinutukoy mo ba ay nagtatanong ka bilang isang Sword Master? Nagulat si Sword Lord sa sagot na yon. Oho, hindi ko inaasahan na alam mo ang sikretong alam ng kakaunting tao. Itinanim niya ang tabak sa lupa at nagsimulang magpaliwanag. Hindi ko tatanggihan yon. Ang Sword Master ay isang lihim na sekta na ipinapasa sa isang disipulo lang. Ako lang ang nagmana nito at ako ang Sword Master. Gusto mong malaman ang tunay kong motibo kung bakit gusto kitang tanggapin, tama ba? Pasensya na kung pinaparamdam ko sa iyong hindi komportable. Ayos lang, hindi kita sisihin para sa bagay na yan. Sa totoo lang, wala akong malalim na motibo. Mula sa teknolohiya na nagpapamukadkad ng Plum Blossom hanggang sa Sword Dragon Heavenly Deminor. Sa simula pa lang, balak ko na itong ipasa sa'yo. Nagulat ang mukha ni Emen at hindi makapagsalita. Totoo ba ang sinasabi niya? Paglipat ng eksena sa isang sandali pagkatapos, dahan-dahang naglalakad si Emen palayo sa palasyo ng pulang bulaklak. Sa magkabilang panig ng kalsada ay mga puno ng bulaklak na may eleganteng kulay rosas at napakaganda. Biglang may tumawag na boses mula sa kung saan na nagpatigil kay Enan. Narito ka pala. May isang taong nakatayo mula sa malayo na nagsasalita sa aroganteng boses. Ikaw ang baguhan ng White Armor Dragon Knights, Deoragna, hindi ba? Lumingon si Eman. Hindi ka rin masama para hayaan kang bulihin ng mga taong ito. May problema ba? Sumimangot ang mukha ng kapitan. Ganito ka ba sumagot? Wala ka bang balak na magbigay ng isang magalang na pagbati? Ngayon na ikaw ay isang tao na mula sa palasyo ng pulang bulaklak, isang disipulo sa ilalim ni Sword Lord,
Dapat alam mo kung paano gumalang sa mga nakatatanda kahit kaunti, hindi ba? Nang marinig iyon, ngumiti si Eme nang may panunuya. Akala ko kung anong malaking bagay, pero ito pala ay isang isyu lang ng pag-ugali para protektahan ang kaunting karangalan nyo. Mga nakatatanda. Hindi ka naman nakatataas sa akin, kaya bakit ko kayo gagalangin? Ano? Galit na galit niyang sinabi matapos siyang asarin ni Enan. Ano? Hindi kami nakatataas sa'yo. Disipulo ka na ng ginang ng palasyo ng pulang bulaklak. Hindi ka ba nakababata sa amin? Tumigil si Eman. Tila nawala na siya ng pasensya sa mga bobo na ito. Mukhang may maling akala kayo tungkol sa isang bagay. Ang imbitasyon na maging disipulo ni Sword Lord tinanggihan ko. Nang marinig iyon, nagulat ang mukha ng nakatataas. Tinanggihan niya. Paano mangyayari yon? Ang desisyon ba na tanggihan ang imbitasyon ni Sword Lord ang magiging turning point para dalhin si Theuragna sa tuktok ng kaluwalhatian, o ito ba ang simula ng isang hindi maiiwasang trahedya?